Okay, now we're going to start with our Sunday school. Amen. Sa atong mga kabatanunan, pwede na muna ako sa ubos. But for the adults, we're going to embark in another wonderful lesson. Amen. And I hope and pray ang matag-usan na to, ma-enjoy na to ang pulong sa Ginoo. Amen. Okay, now before we start our Sunday school, ato sang awiton ng ato ang theme song. Amen. The books of the Bible. But before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amen. If you please, nasa screen atong pagabasahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Baliko na to, wala tay laing ginagamit nga reference diri sa atong ginatudlo, but it is only the Word of God. Amen. And Dr. Charles F. Stanley said to obey God and leave all the consequences to Him. We are also told to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? Now, daghan tag mga concerns sa to ang kinabuhi, bisan sa to ang panimbahon diri, daghan tag concerns. And let us learn no, nga ato ani ihatag sa mga tiilan sa Ginoo through our prayers. Okay? Now, don't forget, Jesus saves. Amen? Now we're going to sing the Old Testament from Genesis up to Malachi. Amen? Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Now for the New Testament, Matthew up to Revelation. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, at this point of time, akong gihangyo matagusa, let us all rise as we get our Bibles. Ato ang pag-ablihan ng ato ang mga Biblia in 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 4 up to verse 7. Amen? Or ato ang pagasugdan na lang in verse 3. Verse 3 up to verse 7. Kay dalikyatan na to og review kung unsa atong nahisgutan last Sunday. Amen? Once again, we're going to open our Bibles. 1 Timothy chapter 2 from verse 3 up to verse 7. Gamay lamang kini nga bersikulo mo ng ato ang pagabasahon sa entero. Amen? Say amen kunay na. Amen. 1 Timothy chapter 2 verse 3 altogether. Ready, read. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, verse 4, who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth, verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, verse 6. Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Verse 7, whereunto I am ordained a preacher and an apostle, I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Amen.
Pagapanalanginan sa Ginoo yang pulong atong gibasa karon, ato ang iduko atong mga ulo magamputa. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, dako among pasalamat kani Mamahan sa imuhang kaayo sa mong kinabuhi. Salamat Amahan, ganinang buntag ang birthday celebration sa adlaw nga natawhan ni Hiraya Deo. And salamat kay Amahan sa imong panalangin nga imong ginabubo kaniya bisan pa sa iyahang mga ginikanan. Salamat po Amahan bisan pa sa matag-usa nga naa karon. Salamat silang presensya o God. Salamat kay Ginoo Lord bisan pa sa mga ning-aging simana. Ikaw nagauban ka namo, nagauban sa among mga lakaw Lord, nagahatag ka namo kaalam sa among mga pagabuhaton. Heavenly Father, mangayo kami og kapasayloan sa among mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una, sa pulong, sa buhat. Pasaylua kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu. O karong takna, Amahan, amo ang ginapangamuyo kanimo, panalangin ni Amahan ang tanan parte sa among panibahon. I-bless kini nga Sunday School, O God, we are praying, Heavenly Father, for the power of the Holy Spirit, nga hatagan kog kaalam, hatagan kog isusulti sa kumbaba. And I pray the Heavenly Father, nga imong mensahe Amahan matudlo ni sa tumang kayano. Help us, Lord, to grow in our spiritual life, O God. And among ginapangamuyo kani Mamahan sa matag-usa nga manimba karon nga magapaminaw sa imong pulong. Akong ginapangamuyo nga ang matag-usa kanila mapanalanginan, O God. Heavenly Father, amo pod usab ginapray. Hatagi kog isusulti sa kumbaba, Lord, use me as a channel of blessing. And I'm praying, Heavenly Father, for you nga makig-istorya sa imong mga anak karong kahaponon. Heavenly Father, amo pod usab ginapray kanimo, i-bless among choir, i-bless among tithes and offerings, i-bless, Lord, bisan pa among fellowship this afternoon. I-bless, Ginoo Lord, ang amo ang preaching service nga pagdalon sa akong pastor. We are praying, Lord, nga ang Holy Spirit magahatag kanig talagsaon nga kaalam, magahatag kanig kusog, among ginapangamuyo Amahan nga ma-deliver og insakto ang imong mensahe karong kahaponon. Bisan pa Amahan, amo pod usab ginapray sa mga nagtingguha nga makasimba karong kahaponon, dal-a sila safely diri sa simbahan, O God. Among ginapray kanimo Lord nga daghan mi makapaminaw sa imong pulong, daghan mi Lord nga makatuon niini. And among ginapray pod Amahan sa mga kasimbahanan nga nagasimba sa espiritu kamatuoran. Among ginapangamuyo nga ikaw pod usab, Lord, magahatag og kadaugan sa ilang panimbahon. Lord God, siliuhi kining balampuanan pinaagi sa imong bililhon nga dugo. Ayaw tuguti Amahan nga masamok ang amo ang panimbahon karong kahaponon. I-bless, Lord, ang tanan nga gigamit namo sa mong pagsimba kanimo. Ug kining tanan Amahan amo ang gidasalig ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus Dios sa walay kang turan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, may hapon sa matagusa. And our lesson last Sunday, amen, nag-isgot ta about timeless truths for tranquility. Now, natapos na nato ang mao nga mensahe, but as a sort of review, ato ang lakbitan kung unsa ang ato ang naisgutan last Sunday, amen? Now, ang mao nga pagtulunan, nagtudlo ni about kung unsaon nato nga makabaton ta og kalinaw. Giingnan ni Apostle Paul si Timothy, Timothy, iampo gid na nimo ang imuhang mga leaders. Iampo nimo ang mga tao, man in authority, amen? Bisan pag makadi kaganahan, pero sa makanunay giawhag kanako Timothy, i-appeal sila sa imong prayer. Amen? Now, kumao na ang gitudlo ni Apostle Paul ngadto kang Timothy, it is also the desire of God nga maupod na ang pagabuhato nato nga mga Kristohanon. Amen? I-appeal nato ang ato mga leaders sa ato ang mga prayers. Amen? No? We have our leaders from the national government. We have our leaders from the local, na atay probinsya, na atay syudad, ug na atay barangay. Amen? Sa makanunay, i-appeal na to sila og ampo para makabaton ta og kalinaw.
Now, dili lang na diha natapos ang pagtulunan kung unsa ning mga butang that is acceptable unto God. Amen? And last Sunday, we have discussed the last thing or the last point kung unsa tong mga butang nga approve at tubangan sa Ginoo. Amen? And last Sunday, we have discussed this. Waiting patiently on God is acceptable. Waiting patiently on God in suffering is acceptable to God. Amen? Balik ko na to, ang mao nga pagtulunan na sintro kini. Nga kasagaran, ang tawag yun, we are really prone to problems, we are really prone to trials, and we are also prone to tribulations. Amen? Naatay matubang ng mga pagsulay sa tuwang mga kinabuhi. But mga kaigsunan, it doesn't mean nga na-experience na nimo ang maong nga kalisod tungod kay gibunalan ka sa Ginoo. Amen? But at times, trials and tribulations are there to test us kung aha kutob ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Amen? Mao na nga giingnan ta, waiting patiently on God in suffering is acceptable to God. At times, matesting yun ang ato ang patience. At times, matest ang ato ang pagsabot. Nga naman. Kay usahay, di na to malikayan, masuko ta sa Ginoo kung pananglitan na ay mga kalisod moabot sa tong kinabuhi. We try to question God's goodness sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, balik ko na to. Kung pananglitan susama sa naitabo kang Job, nga iyahang na-endure ang tanan nga mga pagsulay ni abot siyang kinabuhi, sa katapusan, naara gihapon dadto ang kalinaw, naa dadto nag-atang sa imuha ang daghan pang panalangin nga igabubo sa Ginoo. Amen? Now all we have to do is to endure our suffering. Amen? Mo na gingon diha, waiting patiently on God in suffering is acceptable to God. Now that will be the last point, no, for that chapter, and we're going to embark to another lesson that is titled "The Heartbeat of God Almighty." Amen. The heartbeat of God Almighty. No, that is the passage that we have read, no, ganina, from verse 4 up to verse 7. Now, ang verse 7 ani, it is a very common verse alang sa mua tungod kay kung si Papang mo ay magsulwining, mao ni ang kasagaran ngayang ginagamit as a sort of introduction sa pakig-istorya sa mga tao. Amen? Gingon diha, who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. Amen? Now, naghisgot ni kabahin sa tinguha sa Ginoo. Balik ko na to sa sayon nga pagsabot. Gitinguha sa Ginoo nga ang matag usa, irregardless sa imong color, irregardless sa imong hulagway, irregardless sa imong rasa, irregardless sa imong status sa kinabuhi, madato man ka og mapobre, apil ka niini nga natinguha sa Ginoo nga ang tanan tawo mamaluwas. Amen. That is the heartbeat of God. Amen. That brings us, no, balik ko na to the title, The Heartbeat of God. Now, ako aning biyaan ang introduction nga gihatag sa tong lesson. But I will do another introduction for this lesson. No? Kwao na to ang atong introduction diha sa pulong nga heartbeat. Amen? Ang mao nga pulong diha nga gigamit is just a sort of expression, heartbeat. Nasayod siguro mo what is a heartbeat. Amen? Ang matagusahan nato usahay natay paminaw nato nga lain imuhang pagbati sa imong kasing-kasing o imuhang hikapon ang imuhang dughan. Now, naapoy times no sa
amo ang giiskwilahan. Ang heartbeat nato, ang sounds ana niya kay ginatawag na mo na og labdab. No, labdab, 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 labdab. That is the sound of the heart or the heartbeat. Abi ninyo, tapa ko'y classmate nako nga corny kayo. Nangulitaw siya sa babae, giingnan niya ang iyang babae gipangulitawhan. Kay gisugot man siya, day, ikaw daw si Love, ako si Dab. Atong tawag na tong duha, labdab. No? Because that is the sound of the heart. No? Labdab. Now, to further sa tong lesson, basta makadungog gani kag heartbeat, it is always a tone of joy. Amen? Ganina, nag-celebrate me sa birthday ni Raya, ikaduhang anak ni Brother Alvin. And sabi ninyo, ang matag usa karon nga na tawo aning ilahang generation, ang mga mama niini gina-require na nga magpa-ultrasound. Amen? Kabalo si maka-testify si yan ini sa ato ang mga naana sa mga generations pataas. Ang ilang pagburos sa una, ang ilang ragyong timailhan o naglain ang ilahang ginhawa. Then, yung dako ang tiyan. And then later on, madungog na nimo sa stethoscope ang tingog sa bata sa iyang heartbeat. Amen? Now, sabi ninyo, it is always a great joy sa diha nga moabot na ka sa primero nga bulan sa imong pagkamapdos. When you do ultrasound, madungog nimo dato at first the heart of the baby. Amen? And sabi ninyo, sa sigini mo kadungog sa heart sa baby, ma-enjoy kaayo ka nga maminaw sa heart. Amen? Bisan to, normal lang na siya nga labdab, labdab, labdab. Pero abi ninyo, lami kayo na paminawon sa usa ka ginikanan. It is a music to the ears ngadto sa mga parents. Amen? And there was one time, ingon pa ni Doktora when we had our ultrasound, ana si Doktora nga, i-video ra gud ning kuano heartbeat sa inyong bata kay is-flash man na sa screen. And every time we do that, amo ginang gina-video kung unsa dadto ang gina-flash sa screen. Abi ninyo, pagpauli sa balay, I cannot help but maminaw og balik sa heartbeat sa bata. Amen? Why? Tungod kay mauna ang kalipay sa usa ka ginikanan. Amen? The heartbeat. And there was once a time nga naamanay kuan diha akong partner kanang unsa nay term niya nga device nga iana pod sa tiyan. Madungog pud nimo ang heartbeat. Abi ninyo from time to time ug wala koy mahimo, ibutang nako tong device didto and abi ninyo magbuto-buto ang kasing-kasing sa bata. I do not know alang sa uban kung nalipay ba mo. But for me, para sa kuha, dako kay ng kalipay. There was also a time na hunahunaan lang nako kay nakita nako ako iro nga perti ng dakua sa tiyan. Nganing ingon ko sa kong partner, napamang kay extra device dito no? Ana siya na apa. Sulayan daw nato ning iro be. Ug madunggan ba nato ang heartbeat? Habi ninyo no, when we tried it to the dog, grabe ang buto-buto gid to. Murag nagpaka-paka gid og nagpinusilay sa sulod. Nga naman kay dusi ka buok iyang anak. No? Pirting kusuga sa dungdug pubog sa Doppler day ang tawag sa mga device. Abi ninyo, when you hear a heartbeat, I tell you, it brings you joy. Amen? And it brings you joy bisan pa sa mga nagdaot nga madungog pagyapon nimo ang heartbeat. But abi ninyo, basta wala na gani ang heartbeat,
it brings sorrow. Amen? I have seen countless parents nga gatuo sila, nga gipanalanginan sila og bata, but when they try to check the heartbeat, wala diha. And I experienced that also kaming duhang magtiayon. And I tell you, it is not a joke. Murakag na matyan. And also, alang sa ato ang mga ginikanan, when they are sick at times, mao gyud na imong ginabantayan nga, Lord, I'm just praying that there is a heartbeat. Because by the time that you don't hear it, it signifies death. Now, mga kaigsunan, it is a very good title, The Heartbeat of God. Kay baliko na to, buot pasbot ana, it brings joy ngadto sa Ginoo. Amen? Diri na to mahibawan, kung unsa ka-importante ka atubangan sa Ginoo. Amen? Abi ninyo no, ang atuang kaluwasan, kita nga mga tao, we are very much important atubangan sa Ginoo. Amen? And I hope karong kahaponon, imuha unta nang masabtan kung unsa ang kasing-kasing sa Ginoo. Amen? Ma'am, from these few verses, we find that we are extremely important to God. Na siguro'y panahon nga murag ang imuhang paminaw sa imuhang kinabuhi walay ga-care sa imuha. You are unimportant, but I tell you Christians, atubangan sa Ginoo, we are all important. Amen? You may feel that no one cares about you, but these verses show the sign attached to all of us in handle with care. Amen? Now, ingunahan nata atubangan sa Ginoo. Ang matag usa ka nato, importante kay ta nga tungod niya na ang Ginoo nagpakamatay sa cross alang bayad sa tong sala. Amen? Is that an amen? Importante ka atubangan sa Ginoo. Gipakamatyan ka sa Ginoo. Amen? Brother Ronel, I want to tell you, gipakamatyan ka sa Ginoo. Amen? Isha, I want to tell you, gipakamatyan ka sa Ginoo. I want to tell everyone, importante ka atubangan sa Ginoo, gipakamatyan ka sa Ginoo. Amen? Now, balik ko na to, kinahanglan lang nga dawato na to si Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Amen? Now, so let's take some time and take a close look at the heartbeat of God Almighty. Amen? Now, that brings us to our first point for this lesson, the desire of the Lord. Amen? The desire of the Lord, sa Binisaya pa, ang tinguha sa Ginoo. Amen? Gingon pa diri, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Amen? Now, ingon pa sa atong pastor nga sugod na mo sa mo ang every time that we do soul winning, mauni iyang pangutana nga ginaingon. Ngano man nga nagtinguha ang Ginoo nga ang tanan mga luwas. And the very answer for that, nagtinguha siya tungod kay ang tanan tawo dili luwas. Amen? Kay kung luwas pa ang tanan tawo, di na niya na tinguhaon. Amen? I hope masabtan na to na, no? Now, the heartbeat of God Almighty is that all men be saved. That includes ikaw, that includes imong parents, that includes your siblings, that includes everything nga naa sa imong palibot. Tinguha sa Ginoo nga mga luwas ta. Amen? Now, repeatedly, mauni ang ginaingon sa Biblia.
God made it clear that He is the Savior for the world. Amen? Gingon pa sa Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Amen? I am the way. Wala siya ningon nga, we are the way. But iyang gingon is that I am the way. Amen? Now, kana lang ang mga pulong that tells us, wala na ilain para makabaton kag kaluwasan, it is only through Jesus Christ. Amen? Dili ka makaingon nga, magbinuutan ko, maghimo kog maayo, sa mga communities, mutabang ko dato. Now, bisag unsa pa ang imuhang buhaton nga para lang maluwas ka, dili gihapon na makaingon, no? Kay mura na kagingon nga, mura na kag naingon sa imong kagalingon na nga, I am also the way. But the way is only Jesus Christ. Amen? Now, mga kaigsunan, His invitation for salvation sa mga kununay iyahaning ginahatag alang sa matagusa. Amen? God is inviting us, no? Dawata ko as your Lord and personal Savior. Tuhui kung unsay gihimo nako sa cross alang pagbayad sa imong mga sala. Amen? God is always inviting us. Amen? Mga kaigsunan, that brings us to a very important question. Gidawat na ba nimo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior? Amen? That is very, very important. Otherwise, ang imuhang pagsimba dire, wala ni pulos. If you have not received Christ as your Lord and personal Savior. Amen? Now, balik ko na to, mauna ang tinguha sa Ginoo. 2 Peter chapter 3 verse 9, nasa screen ito ang pagabasahon. Ready, read. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? Mga kaigsunan, balik ko na to, ang Ginoo, wala niya gibaliwala ang kaluwasan nga iyang ginahatag. But sa makanunay, iyahaning gituman sa matagusa. And to tell you honestly, ang iyahang pagkapasensyoso sa makanunay, iyahaning ginapaambit alang sa matagusa. Amen? Now, in the case of that eunuch, nga nagbasa sa pulong sa Ginoo, nagbasa to siya sa pulong sa Ginoo, pero wa siya'y masabtan kabahin sa kaluwasan. And that's the very reason that God prompted Philip. Philip, go to that eunuch. And sangyawi siya kabahin sa pulong sa Ginoo. Abi ninyo, no? God exhausted all means para lang masangyawan tong tawhana nga nagkinahanglan o Ginoo. Amen? And I believe ang matag-usa ka na to, we have a story to tell kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Amen? Sa among family, naay tragedy nga nahitabo nga nadisgrasya nga atong pastor sa Batan-on pa siya. Bitabi ninyo, the way we look at it, it was not a disaster, but it is a God's way para makot ang iyang atensyon. Amen? Kani sila, nagdako biya ni sila og simbahan. Ginadala ni sila maginikanan sa simbahan. Every time, every Sunday, just like any other person, they go to the church. Amen? Pareha na to ba? They go to the church. But then, during the time nga naa siya sa iyang hospital bed, that someone visited him
and told him about the message of salvation. Di adto pa niya nasabtan ang mensahe sa kaluwasan. Amen? Just try to imagine you can be going to the church at any time of the day, pero di day kaluwas. Amen? Mga kaigsunan, let us be assured nga ang pag-anhin mo diri sa simbahan, nasabtan yun nimo ang simple nga mensahe sa kaluwasan. Because that is the heartbeat of God, nga masabtan nimo ang lesson. Amen? Now, tiaw mo na, grabe ang pasyensya sa Ginoo nga iyang gibubuos tong pastor. Hantod sa panahon nga nadisgrasya, di adto siya giapas sa Ginoo. Amen? That is the word long-suffering of God. I do not know your story, but I know nasabtan nimo that you are important atubangan sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? That is the heart of God. Nga unta, wala lang untay maimpyerno. Amen? The heart of God, nagtinguha siya nga matag-usa na to, ma-experience na to kung unsa ka anindot ang langit nga iyahang gihimo. Amen? Now, that all should come to repentance. 1 Timothy chapter 2 verse 6, atong pagbasahon, ready, read. Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Amen? Who gave himself a ransom for all. Gihimo niya iyang kagalingon nga bayad alang sa tanan. Amen? Now, siguro dili kay nimo ni ma-appreciate ang pulong nga ransom. Sa storya na mo sa akong papa about anang mga kidnapping, about anang mga manulis, dadto niya na istorya sa mua nga there was also a time sa ilang pamilya nga ang iyahading amahan, ako ang lulo, gikidnap. No? Gikidnap, gikuha sa mga bandido. Anabi ninyo, ting-abot ang panahon nga gipangayuan sila kwarta para bayad sa kagawasan sa akong lulo. So, maoto nga ang iyahad ang iyaan, naglikom pa og kwarta para ipangbayad, no, as a ransom, para lang buyan sa mga bandido ang iyahang amahan. Amen? Mga kaigsunan, ingon na punta. Naata sa grip sa sala, maunay nakapapriso na to. Mauna nga dili na to ma-enjoy thoroughly ang kaayos sa Ginoo kay ang nagpanag-iya na to si Satanas. Amen? But mga kaigsunan, iyahatang gi-rescue, gibayran niya ang bili sa ato ang kagausanan. And unsay ang gibayad, pinaagi sa iyang kinabuhi, pagpaagas sa dugo dito sa Calvary. Amen? Somebody died for you, and I tell you, importante ka atubangan sa Ginoo. Amen? Titus chapter 2 verse 11, nasa screen, ready, read. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. 1 John chapter 4 verse 14, as a screen, ready, read. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Amen. Pasalamat sa Ginoo nga ang iyang bugtong anak si Jesus Christ iyahang gipadala diri sa kalibutan para bayad sa tuang mga sala. Amen.
Now, 1 John chapter 2, verse 2, nasa screen, ready, read. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Amen? Now, propitiation is like saying, bayad sa itong mga sala. Amen? Hebrews chapter 2, verse 9, nasa screen, ready, read. But we see Jesus, who hath made a little lower than the angels of the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man. Amen? Now, gingon diri, you might get an invitation to a party, a wedding, or a graduation in the mail. But you don't always accept it or go to that event. Might be ba na siguro yung nang-imbitar sa imuha, could either be unsa ka na nga event, birthday ba ka ha, graduation party ba ka ha, but na times nga dili ka makaadto. No? And para ani nga author, naka-remember daw siya nga gi-invite siya sa inauguration ni President Reagan in Washington, D.C. when he was elected as president. Pero kaning tawhan na ang author, wala siya makaadto. Let's try to imagine no, nga invitation sa presidente, wa kaming adto. It is a great honor nga makaadto ka ani mga big parties sa mga dagkong tawo. Amen? But then, for his part, now, in the same manner, we are also, every one of us, sa makanunay ginaimbitar ta sa Ginoo. Amen? Atuwa siguro nang gihatagan o bili kung imbitaron kag mga dagkong tawo. Bitaron baka kag gobernador, imbitaron baka kag mayor, or ibutang na to, gimbitar kag senador o presidente, it is a great honor to be invited by those people. Amen? But you know what? On the same manner, ang naghimo sa kalibutan, ang naghatag og kinabuhi sa tao, ang author sa tanang panghitabo sa kutong kinabuhi, on the same manner, nagahatag siya invitations tanang tao, patabi ninyo, daghan ni ini, dili mo dawat sa iyang invitation. Amen? It is sad to note, nga daghan sa iyang gipang imbitar, dili mo dawat niya as their Lord and Savior. How about you, mga kaigsunan? Gidawat ba nimo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior? Amen? Bisan pa og every Sunday, maurag gihapong dagwaya ang atong makita diri. But we always make it a point to ask this question because this is important. Di na to gusto nga nagsimba-simba lang ta diri pero wa day ka nakadawat ni Jesus Christ. Amen? It's very, very important nga bisan pag-unsa ta kagamay, but when the time comes nga tawgon ta sa Ginoo kay dal-o na ta sa langit, nga makita gihapon nato ang atoang mga hulagway dadto. Amen? Now, makaingon ka nga, wow, salamat na akong mga kauban sa church. Amen? But you know what, mga kaigsunan? Daghan sa mga tao, di gihapon mo dawat. Amen? Now, later on, ato ang i-discuss kung unsay mga reason nganong dili sila mo dawat. No? But for one reason, ang uban sa ilaha, dili mo dawat kang Jesus Christ, nagtuo sila nga sa ilahang pagdawat, mahimo silang baptist. No, it's not. No? When we are preaching the Word of God, when we are giving tracts
of salvation to other people. Dili na nagbot pasabot nga atuwa silang gikabig para mahimo silang parte diri sa iglesia. But for the very simple reason na gusto nato ang tanang tao masabtan ang mensahe sa kaluwasan. Amen? Now, multitudes say no to His gift of eternal life. How can that be? It's because God has given us the ability to choose. Amen? Ang Ginoo daw mga kaigsunan, di siya gusto mamugos sa tao. Gihatagan ta niya og freedom nga mamili. Amen? It's either the water ni Jesus Christ or no. Gihatagan ta sa Ginoo og dako kayo nga latitude para mamili. Amen? Now, we can accept or reject Him. We are not forced to be saved. And we are not saved against our wills. Amen? He wants you to choose to believe and obey Jesus. Amen? Mao na ang gusto sa Ginoo. He doesn't want nga obligaron ka. Although it is the heart of God nga ang tanan mga luwas, pero gahatagan gihapon ka ng freedom nga mamili. Amen? Hatagan ka sa Ginoo og freedom nga mamili. Now, it is for this reason we are urged to obey Him and choose His way. You must choose to believe Him. Not anyone else can do that for you. Ang imuang kaluwasan, no, gusto na to ni pasabot. Dili nagpasabot nga luwas ang imuang ginikanan, automatic luwas ang anak. Amen? Dili ingon kay luwas ang anak, automatic katuya mga ginikanan pod luwas. Abi ninyo, salvation is personal. Amen? It is personal. Ang kaluwasan. You must choose to believe in Him. Not anyone else can do that for you. Amen? Now, gingon pa diri, ang matag-os sa kanato, we are responsible. Kita ang responsable sa ato ang mga choices. Amen? Dagan tag mga choices sa ato ang kinabuhi. Nayuban sa tuwa, nasayop og pagpili og kurso. Naingon ka, nag-nursing ko kay para makalikay ko og math. No? Naunsa man daghan dag mathematics gihapon. Dagan sa tuwa nay nasayop pagpili og partner. Nasayop. Dagan sa tuwag mga sayop tag mga choices, ultimo choices nga ABCD nilang gani sa exam na zero pa. Because we made the wrong choice. Amen? Balik ko na to, we are responsible for our choices. But mga kaigsunan, usa ra gyud ka importante nga butang nga atong giawhag sa matag usa. I-choose unta ninyo nga dawaton si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Amen? I tell you, you can never go wrong. Amen? Now, the ability to choose existed from the very beginning in the Garden of Eden. Ito sa Garden of Eden, sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan, iyahang giandam ang puloy-anan sa tao. Amen? Ang mga unang mga tao is no other than Adam and Eve. Giinan sa Ginoo dadto si Adam nga tanan diri nga naa sa Garden of Eden. Pwede ninyo pagkakanon. No? Just try to imagine, makahuna-huna ako ba? Ninduta siguro sa Garden of Eden, no? Laliman ka,
nga grabe ka abunda ang ilang mga pagkaon. Siguro they were eating fruits, pero abi ninyo, ma-enjoy gini mo. Gusto ka og apple na ay orange, gusto ka orange na ay mangga. Daghan kaayog pagkaon nga pagapilian. No? Now, para sa mo ang pirti kadalo og prutas, nagtuo ko nga ma-enjoy gid na mo dadto. Amen? But abi ninyo, kiingnan sila sa Ginoo. Adam and Eve, ma-enjoy ninyo ang tanan diri sa Garden of Eden except aning usa ka butang nga bawalan kita mo pagkaon niini. Abi ninyo no, giatagan sila sa Ginoo og choice. Amen? Giatagan sila sa Ginoo og choice. But then, subo palandungon, they made the wrong choice. Amen? Mauna nga makaingon ka nga sayop na pugos akong choice da, ayaw ka balaka, kaning liwat ra ka sa imong mga unang ginikanan. Sayop ang choice permanente. Gihatagan na unta sa tarong, ning talibagbag yun, di adto gud sa pikas. Amen? I hope nasabtan na to ni. They could choose to obey God about His command or disobey it. But they choose to disobey and reap the consequences. They were given the freedom. Pero mga kaigsunan, they choose to disobey. And tungod niya na ning sulod ang sala diri sa kalibutan. Amen? And ang matag usa ka nato manununod sa mao nga sala. Whether we like it or not, our forefathers, Adam and Eve, baliko na to, disobeyed God and made a wrong choice. Amen? Now, baliko na to, angay na to masabtan that we are responsible for every decisions that we make. Amen? Tanan na itong desisyon sa kinabuhi, kita mo irresponsable niya na. Kung unsay nahitabo nga dagan sa imong kinabuhi, walay dapat i-blame, kundi imuha ragid gihapong kaugalingon. Because, baliko na to, we are responsible sa tuang mga choices. No? We too, beloved, have the privilege of choice, but also the responsibility and accountability that accompany our choices. Amen? On the same manner, ang matag-usa na to, just like Adam and Eve, gihatagan gihapon ta sa Ginoo sa pangutana, are you willing to obey or are you going to disobey me? Amen? And I hope, I pray, dili na onda ta masayop. Amen? Adam blamed Eve for his disobedience, and Eve blamed the serpent, but they were held accountable. Amen? Ang mao nga panghitabo sa Garden of Eden, tulo ka buok personahe dadto. Ang magtiayon nga si Adam o si Eva, and ang ikatulo, ang serpent. Ang tulo nagsisihay, no? Unsa ba nga term ang sisi sa Binisaya? Nagbasol, no? Gibasol ni Adan si Eva nga maoy hinungdan sa iyang pagkasala. Amen? Lord, kani magong babae o gyatagan manggigugo sa prutas. You know? Now, it seems, no? But I tell you, naabi ay kamatuoran nga si Eva mo'y naghatag sa prutas ngadto kang Adan. Amen? And on the same manner, si Eva said,
iya pong gipasanginlan ang mao nga bitin, ang serpent. Gingnan niya nga kani manggod siya, mao ni nagsulsul sa kuha kung unsay benepisyo kung makaon ako ning prutasa. And kung imo ang susihon, tinuod man sad. Amen? Gadabi ninyo, wala ni adto tanan ang blame sa serpent. Kung dili silang tulo, they are both accountable. Amen? Accountable gihapon si Adan. Accountable gihapon si Eva nga gisulsulan lang. Ang katong nakikaon, accountable. Ang katong naghatag sa pagkaon, accountable. And bisan katong naghangyo nga mukaon sila sa forbidden fruit is also accountable. Amen? Baliko na to, walay gipili ang Ginoo sa ilahang tulo. Amen? Ang mga kaigsunan, sa matag choices nato, we are also accountable. Every one of us. Amen? Mo nang agiawhag ta to choose wisely. Amen? Kani bitang word nga choose wisely, ugawas rabian nagting eleksyon. Ingno niya ang mga botante, choose wisely. Nganuman, kay kung masayaw kag pili sa imong leaders, ang para sa flood control maadto silang bulsa. Amen? Choose wisely sa mga leaders nga tarong. Choose wisely sa mga leaders nga naay baruganan. Choose wisely sa mga leaders nga naay anindot nga plano para sa ato ang nasod. Mao na ang atong madunggan permanente. Amen? O bitaw na nga di ta makabasol nganong recurring ning problema sa ato ang nasod. Because the truth remains that we are not choosing wisely. Amen? Sahay mo blame ta nga anong ingun-ani, ingun-ana. But the truth remains, it's because of our wrong choices. Amen? Tanawan ng ubang lugar that they were able to choose good leaders. Makita nimo ang improvement sa ilahang syudad. Amen? Because they were able to choose wisely. Sige, tagwalig choose wisely, pero ugnaan na ang kwarta sa atubangan. Choose na lang yun. Wala na ang wisely. Amen? I hope di ta magpadala. Amen? Ayaw ibaylo ang future sa imong mga anak, ang future sa laing generations, tungod lang sa salapi. Amen? I do not judge anyone. But then, because I for one, gi-practice ginamo na nga dili mo dawat. Amen? Now, for the same conviction, mausab na ang giingon nato alang sa matag usa. Amen? Choose wisely. Amen? Joshua chapter 24, verse 15, a part of it. At ang pagabasahon, ready, read. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom He will serve. Amen? Now si Joshua when making his speech to the people, to the Israelites, naghatag siya speech nga naman, gihatag sa Ginoo ang kadaugan sa mailaha. Pero ang mga tao niya, ang mga Israelites, naglibog paghihapon kung unsa ang ilang pagasimbahon. Kung katubang mga Diyos-Diyos nila, kaniadto, or ang Ginoo nga gituhuan ni Joshua. That
Maoto ang Ginoo nga nagtunga sa Red Sea. Maoto ang Ginoo nga naghatag kanila o kadaugan sa mga gubat nga ilang giadto. Amen. Mao ni siya nga gi-question gyud ni Joshua ngadto sa ilaha. Gingon diri, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Amen. Pero naputol lang ni ba? Gingon dira ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. I hope and pray mo sa buntayan na atong motto. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Tagusay na to, natay pamilya, ang uban na to, puhon, makabaton o inyong kagalingong pamilya. Amen. Now, unta atuan ning mabalon kinasing-kasing. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Now, Haggai chapter 1 verse 7 as a screen ready, read. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. No, it is telling you, balik ko na to choose wisely. No, consider your ways. Matthew chapter 4 verse 17, part of it, atong basahon, ready, read. From the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of God, heaven is at hand. Amen. 1 Kings chapter 18 verse 21 as a screen, ready, read. And Elijah came unto all the people and said, how long halt be ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Amen. Ikaw muna, ang mga Israelites, aning panahon ni Elijah, nakita nila ang gahom sa Ginoo. Amen? When Elijah prayed to God, nga magpakanaog o kalayo gikan sa langit, gituman na sa Ginoo. Amen? Ning adto sa burnt offering, and I tell you, bisan pagibasa nilag taman ang mao nga altar, gihurot sa kalayo ug sa kainit. They have seen kung unsa kagamhanan ang Ginoo ni Elijah. You see, patawag ka o kalayo gikan sa langit to subdue kung unsa ang imong ihalad and gituman sa Ginoo. But for the hundreds of Baal prophets, bisan pag unsa ilang gibuhat, kisamaran pa nila ilang kaugalingon, walay nahitabo nga milagro because ang Ginoo ni Baal patay. Amen? It is not a true God. But the God of Elijah, He was the one true God. Amen? But you see, the people answered Him not a word. Tiyaw mo na, they have the choice. They have seen everything ang kaayo sa Ginoo. Those people nga naglansang ni Jesus Christ doon sa cross, they have seen everything nga milagro sa Ginoo. But baliko na to, in the same manner, the people answered Him not a word. Amen? You always have a choice. Amen? Baliko na to. Giawhag ta sa makanunay sa Ginoo to choose wisely. Amen? Now, diri siguro ta mo tapos sa ato ang pagtulunan karon. Next Sunday, we're going to continue. Amen? Ako gihawag ang matagusa, let us all rise and let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for today. Salamat, Amahan, sa Sunday School sa mga kabatanunan.
Salamat sa Sunday School ni ining mga adults. Salamat, Lord, sa among pagtulunan. We continue to pray, Lord, and humbly pray to bless Dr. Rad Maton nga nag-share ni ining nga mao nga pagtulunan, O God. I-bless ihang mission field. I-bless, Ginoo, Lord, ang imong buluhaton. And sa makanunay, Amahan, usa na pod ka nindot nga mensahe amo ang nadunggan karon. Salamat, Lord, for dying on the cross. Salamat, Lord, sa latitude sa imong gugma diri kanamo. And salamat, Lord, for always giving us a respect, for giving us always a freedom to choose. Patamahan, among ginapangamuyo kanimo. Sa among pagkatinawhanon, Amahan, huyang kami. Sa among pagkatinawhanon, Lord, dali ning mutalibagbag. Sa amo ang pagkatinawhanon, Lord, we are prone to doing wrong choices, O God. Sa makanunay, Lord, pangayoon na mo kanimo, Lord, hatagi kami sa insakto nga giya. Help us, Lord, to choose wisely in everything that we do. But most importantly, Lord, kung naa may tao or nagsimba karon nga wala pa nakadawat ni Jesus sa imo, Lord, as your Lord and personal Savior, that I'm praying, Lord, nga karong taknaa, hatagan ni mo conviction ang iyang kasing-kasing nga pagadawaton kaniya as their Lord and personal Savior. Sa makanunay, Lord, pangayoon na mo ang panalangin alas sa matagusa. And as we end this Sunday School, i-bless, Lord, ang matagusa. I-bless, Lord, ang mong fellowship. Kung unsa may gitaganan ni mga pagkaon kanamo, panalangini kani. And we are praying, Lord, to bless the remaining of the service. In Christ's name we pray and the forgiveness of our sins. Amen.